Hello, isang magandang gabi sa ating lahat at ito ang nagbabalik na podcast series dito sa Nudge Plus. At ito tatawagin natin ngayong Nudge Plus at 6. This is gonna be every Thursdays, of course, kaya nga 6 dahil 6 p.m. Nori Uy, and this time, I think for the first time in my podcasting career na napigil for quite some time, meron akong co-host at ang aking co-host walang iba kundi si Andrea Veloso. Andrea, isang... Such an honor, sir. Thank you so much. Sabi mo kanina, for this opportunity. Kinakabahan ka? Hindi naman. Kasama naman kita eh. Kaya okay lang, kaya Pero ko to. this is your first time podcasting? Yeah, but I've been listening to podcast naman, sir. As a listener? Yeah, as a listener. Have you been invited to guest in a podcast before? Never. Ay, yung kay Bill Velasco ba, is it included as Hindi, radio podcast? show yun Radio eh. yun eh. Yun. Okay. Anyways, well, we learn on the fly. Normally naman, ganyan sa podcast. Very informal ang ating mga discussions na gagawin nating substantial pa rin and magiging interesting para sa mga nanonood. And again, welcome to the Nudge at 6 podcast. And tonight, we have two very special guests, of course, sa ating inaugural or kick-off series. Ang unang-una, ang kasama natin, isang kaibigan. Ito, poging-pogi rin to. Pagka, di ba? Lakas, parang rapper eh. Pag dumating siya, alam mong may pera eh. Kaya ang gaan ng loob ko eh. So, ang kasama natin sa unang-unang yugto ng Nudge at 6, walang iba kundi si Sir Jason De Los Santos of Got Game Philippines 3x3. Thank you, thank you. Thank you naman. I was surprised to hear, Direk, na ito yung first ever season mo ulit, Ang pagbabalik, Ang pagbabalik. And honestly, it's gonna be like, it's my pleasure to be like your first guest dun sa pagpabalik nyo. And first time ko po to, so pasensya na. I'm not really used to doing podcasting or something. Parehas lang tayo. First Jason. time. So kaya have natin patience. to. Have patience. Pag nagsalita si Sir Jason, parang Ang linaw nga eh. iba yung dating eh. Parang, iba eh. Parang nagra-rap eh. Sabi sa'yo eh, parang sa rapper eh. Kulang na lang bling-bling. Bling. Baka may future tayo sa pag-rap. Pero hindi ka kumakanta, sir. Sa shower lang. Ganon. Pero rapping konti. Ay, talaga? Yeah, I mean, Interesting. yung roots ko kasi I'm from Tondo, Manila talaga eh. So, Parang Cisco ito I grew up together with Mike Cosa, Jay Skills. We are in the same neighborhood kasi when I was growing up. So, Parang culture na, no? yeah, I mean, before I was with them, they've been my childhood friends before they became like my Cosa and everything. And tape lang kami dati. Like yung kada inuman, beatbox lang. Pag-aaltay edad. Tapos tinitape lang. Like, Hindi niya inabot ang Hindi tape. ko na inabutan yan. So, kailangan introduce mo ano yung tape. Wow. Wow. Alam mo yung tape? Yung, di ba yun Cassette. yung may ano? Ayun, cassette. Yeah, Cassette. cassette. Yung may hinihila. Nung araw kasi ganun eh, di ba? Yes. Tapos para mahanap mo yung isang kanta, re-rewind, forward mo. Yeah. hanggang sa- Record play, tas rewind, tapos kuha ng beat. At dahil dyan, speaking of cassette, speaking of Jason De Los Santos, Yeah. na galing ng Tondo, Yeah. siyempre ang mga nag-aabang sa atin, ang gusto nila malaman, sino ba si Jason De Los Santos? Sino ba yung Got Game? Of course, we've already covered 2 seasons of Got Game, no? Yes. Isa doon sa PUP Santa Mesa and the other one dito sa Mandaluyong, Yep. where our studio or office is located. But of course, para sa lahat ng nakikinig, I'm sure madami ng tagahanga ikaw dahil sa Got Game eh. Kasi partner mo doon, artista rin eh. Yes. Di ba? Yes. Ngayon, sino muna? Kanina binahagi mo na, taga-Tondo. Pero Yeah. for those of, probably still trying to find out, sino nga ba Yeah. si Jason De Los Santos? Well, I'm a very simple guy. I'm 40, by the way. Di halata, Hindi no? naman halata. 40, Hindi no? halata. Parang 39. Parang 39, no? No, but I'm 40 and I'm a father of 3. And my eldest is 15, followed by 14. And then youngest ko just turned 6 noong February 9. So,
majority of my career has been in the corporate industry. And a lot of people asking me how come I landed into the sport event organizing industry. Kahit ako hindi ko rin alam eh. Bigla na lang ako naland. I was just like invited about, to do. But for me, just I don't want to jump into questions, but yun lang, I grew up in Tondo, as mentioned. Now, I'm living in Villamor. And I guess that's it. I don't want to spoil it out a lot of my personal life, but Alam ko may simple lang si Jason Banks. Alam ko may question si Andres sa'yo, pero Yeah. bakit Villamor? Di ba air base yan? Yes. So are you into the military family? Ano ba yan? Ba't Yeah. ka nandun? Yung the partner currently is living in Villamor. So doon kami nag-stay ngayon. House, kumbaga parang lupat bahay na yun nandun. Sa Villamor. Family nila? Family nila. Naku, delikado. Yeah. O ano? Family. Baka di ka makalabas ng buhay dun sa... Kailangan magtino ka dyan, partner. Yes, sir. Yes, sir. May Yes, question ka kay Sir Jason, di ba? Kanina, ang dami mong sinusulat eh. naman. Pero mas kilala kasi siya as Jason Banks. Jason Banks. Oh, yun. Kaya yun yung gusto kong tanungin, saan galing yung Jason Banks? Kasi Jason de los Santos ka talaga. Yeah, yeah. So, I get that question a lot. Why Jason Banks? I've been using Jason Banks. Parang si... Banks. Banks. Yeah, Jason Banks. No, I mean, si Superman, diba? Like, they have their alter ego kasi. Jason Banks is like my alter ego. I know my real name is Jason De Los Santos, but as mentioned, I've been in the corporate industry for the past 17 years. I started in the 17. And I started in the BPO industry kasi. So, like the call center, I've in that industry for almost, as mentioned, 17. And sa BPO, normally, during my first jobs, okay lang, depende dun sa account na mapagtatrabaho mo okay lang gumawa ka ng phone name. Like you don't use your Parang own... screen name, di ba? Yes. Oo. Like you don't use your own name. It's okay I think I started selling mortgages in the US eh. Syempre, kapag nagbebenta ka ng mortgages, the US would sometimes, but when they ask you, if they see, if they listen your accent, it's like a babagsakan ka na kagad. So I had to invent, other names. Ang dami kong nagamit na pangalan. But since I was, selling, meron kasing incentives yun eh. So, I started to, enhance yung communication skills mo and everything. So, nanonood lang ako ng puro English movies and mga TV shows. And I was thinking of a phone name, right? Okay. And I happened to watch the Tyra Banks shows before. Yun yung Tyra Tyra Banks. Banks? Oo. Tyra Banks show. Kilala mo Tyra siya? Banks. Kilala mo si Tyra Banks? Sino Like siya? the model. yeah, Tyra Banks. Tyra Oh, Banks. model. So may show siya dati. May buhay na siya. America's Next Top Model. Yes, yes. Oh, But di ba? meron siyang parang TV show before, the Tyra Banks show. And I was like, Tyra is 2 syllables. And then Jason is 2 Dalawa syllables. din, no? And I combined Jason Banks. And after nun, parang, the light bulb moment, ding! So I went to work that night. And then I used the Jason Banks for the first time. Aba, isipin mo, na-hit ko lahat ng sales ko, lumagpas pa ako. Talaga? Started there. And then I moved to different companies. And then since then, I used Jason Banks up until this day. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. So, yeah. I actually resigned. I retired in the corporate setup. After the BPO, I've been really an HR manager in the office in Taguig for 11 years. Definitely. Kaya HR guy talaga ako, sir. Oo. 11 years ako doon. Pero And because of medyo God nakikita ko rin nakikita ko rin kung bakit ka masyadong yung drive mo palaging may basis. dapat. Yeah, parang may KPI ba? Exactly. Diba? So ngayon ko nalalaman, kaya pala ganyan din si Jason mag-isip. Yeah. Kasi galing ng, BPO, ganun eh. Yes. Corporate, ganun eh, di ba? yeah. Oo. So, since we started the GOT game, I've always been the presenter guy.
I've always been the... Ganyan naman magsalita, di ba? Mapapapirma ka kaagad eh. Dealing with sponsors, so mga potential sponsors natin dyan, mga ganyan. But yeah, recently I just resigned after 17 years in the corporate industry because of Got Game Philippines. So I decided to just focus on organizing sports events such as Got Game Philippines. So in other words, jobless na po ako ngayon. Hindi naman. Parang may Jobless pera. na ako. Pagdating, daming pera, di ba? Pero, Jobless na. so I've met Jason noong PCUBL. PCUBL. So of course, PCUBL last year yan. No, 2023 yan. Yeah. Inaugural season with with two different partners, no? Yes. Tapos, after one season, you pulled out Yep. of PCUBL. Yep. Eh baka naman pwedeng kwentuhan mo kami. Bakit ka ba umalis doon? Well, I don't want to put bad light to all of the colleagues that I've worked before. But Pero? but first time ko kasi magpaliga. Again, my world is totally different. I was a corporate guy and I was just invited to like Paano mo naman sila nakilala? Yung dalawang yun. Uy, kaibigan natin yan, ha? yes. Pangalanan natin. Wala namang Wag masama. na. Wag na natin sila pala ng pangalanan. So, ibig sabihin, after corpo, nag-ano ka na? No, Sa I'm doing it PCUBL? at the same time. Oh, okay. Doing it at the same time. Kasi I was looking for like a side hustle or something. I just want to earn extra. Kasi syempre, life is tough, right? Life is really difficult and if you don't find a way, Para siya nagbebenta sa'yo, di ba? Mapapabili if na you ako. don't find a way chicharon. to hustle Yeah. and then end up magugulat ka na lang, piled up ka na ng debts and everything. So, I was in a really low point during that time in terms of my financial status and I was looking for other source of income. And I met this guy saying like, you know what, sir, why not just partner with me, let's set up a business. And I was like, what kind of business? Business yan eh. What kind of business? Basketball. Like, what? What basketball? Wala naman ako. Marunong ako maglaro before. I guess the only experience that I have organizing the event is as a president of a basketball social club in our company. Yun lang inandal ko, basketball social club. Inside the company pa, as a president. But outside, doing like a collegiate league, well-known universities and colleges, anong alam ko dun, right? And then I said like, why not? I thought it wasn't serious at first. And then, kasi Seryoso pala. exactly, I mean, I didn't realize that it was serious. Parang sa akin, sige lang, okay lang, I'm just gonna go with the So flow. in short, napasubo ka. Napasubo because when they called me, like andun ako sa bahay, tumawag nag-video call, si partner, Sino doon? si partner, si nabanggit ng pangalan? Ba't tayo banggitin yung pangalan? Di ba mabait naman silang tao? Well, kasi syempre, baka mamaya, they didn't really expect that I'll be guesting. Kahit ako, hindi ko rin expect na mag-guest ako. But shout out, Sir Coach Jonas Giao. Di ba? Sir Jonas. Sir Jonas Giao, shout out to you. Tsaka si Bien. Yes, and Bien. Bien Capistrano. Bien Capistrano. Sila yung mga partners ko nung una, right? And again, as mentioned, I didn't realize that it was serious until the time they called me, video call, nasa bahay ako, I wasn't even dressed up for a formal, akala ko like tumatawag lang eh. And then nagulat ako, nandun na yung crew. Pinakilala ko as president. It's like, meet Jason Banks, our president. I was like, what? Andun na yun. Tapos nagdire-diretso na siya hanggang sa we started the league. Doon kami nagkakilala ni Derek because si Nudge Production then was the one who covered the entire season. Pero at least natapos, di ba? Yes. Natapos Kailangan naman. tapusin. Oo. Kasi syempre... So you moved, sorry I'll cut you off lang konti So from PCUBL, natapos ka doon, umalis ka after one season. One season, yep. Tapos so between that moment and Got Game, anong nangyari? There was another one who after the PCUBL, nagulat ako sa basketball industry. I received a lot of phone calls inviting me to be part of their organization. And I was like, what did I do? Right? Probably I did something right,
they recognizing me because I was like nobody. I'm nobody in terms of the basketball industry. What I did was just organize the event, make sure that the PCUBL would finish, maayos, natapos, naging maganda yung season 1. And then, there are like misunderstanding, it's normal. Kaya I step out. I received another phone call inviting me, hence NCUBL should happen. Oh, di ba? The Magkatunog na magkatunog, di ba? Right? Magkapangalan lang, di ba? NCUBL. NCUBL, right. Diyos ko po. However, it was Itong more mga on UBL na to. it's more on a planning session, no? Planning session. It was supposed to start, a partner natin dapat dito was PUP because doon natin ginawa yung... Oh, muntik na tuloy yun, di ba? Yeah, the NCUBL. Magpe-press con na nga sa Crimson, di ba? and during the What NCUBL... happened? Ano nangyari? Magka-partner kami. Si Direk ulit dapat ang kasama ko doon. Oh. But again, that NCUBL didn't fly because I think more on difference in terms of perspective and goals. I think what's important in an organization is that the partners needs to be in the same goal, same mission, para mas maging maayos yung pagpapatakbo ng liga. Kasi in the planning stage for me, if during the time that you're just building it and you have so many voices, so many leaders, and in every position hindi klaro kung ano ba talaga yung dapat na position mo, ano ba dapat yung saklaw mo, I don't think it's gonna work. Hence NCUBL didn't work. Tapos pumasok si Got Game. And then Got Game happened. Yun. Actually, if I may share to you the story how Got Game started. Bawal i-share, sir. Ha? Bawal i-share. Bawal i-share? Sorry, hindi ko na i-share. Charot lang. But if I'm gonna share, I was about to quit the basketball. I said that I'll just focus on my corporate job. May trabaho pa rin naman ako eh. Right? Mag-ano na lang ako. Babalik na lang ako sa pagiging HR ko. Tapos, doon na lang ako magpo-focus. The normal day job, the 9 to 5. Right? And then, this is the time I met my partner now, the CEO of Got Game Philippines, Erickson De La Cruz. Emerson. Shout out to you, Sir Emerson. Oh, iba si Erickson, ha? Emerson. Sino ba sinabi ko? Erickson? Sorry. Magagalit sa akin yung partner. Magagalit yun, no? No, Emerson. Emerson De La Cruz. That's my partner. Easy Jersey. Easy Jersey. He's the owner of Easy Jersey. He's my partner. He's the CEO of Got Game Philippines. He reached out to me because on the NCUBL, he sponsored my event again. Very generous guy, Emerson De La Cruz. Every time that I have an organization, I have a league, siya yung number 1 na magso-support at siya yung unang magbibigay ng sponsorship. Para pang kilos kasi gano'n naman talaga eh. No? And then said like, sir, babalik na lang ako, ayoko na ng ano. Medyo magulo pala sa mundo ng sports, ng events. Naguguluhan ako, babalik na lang ako sa private life ko. And then he told me like, sir, wait, sayang. Sayang yung skills mo, yung talent mo. Maayos ka kasing mag-organize. What if, let's just be partners? So it's like, say, what? Kita mo yan, Say ha? what? Diba? Like, say, how is it gonna happen? Like an owner of an like a jersey Clothing company, and me, a corporate guy, build an organization for a sports, like a basketball event. It's like, how is it gonna work? And he said, like, I have an idea, he said. So, maraming beers, maraming inuman session ang ginawa namin. Hence, nabuo namin si Got Game Philippines. Yun. Doon yun. Sa amin dalawa ni Emerson De La Cruz nagsimula. Yun. The idea... paano naman pumasok si Mr. Gerald Anderson sa picture? Well, yeah, Gerald Anderson. Shout out to you, Sir Gerald. Busy. Taping, nasa Zambales, locked in for 1 month. Nasa Maynila naman tayo. Kaya nga. Okay na rin yun. Gerald Anderson came to the picture when during the planning stage,
Sir Emerson said na we need to have like an ambassador. Kasi we are like nobody eh. And the idea is restoring back the 3x3 platform in the Philippines. Kasi ang dami na ng full league eh. Like lahat. Puro 5-on-5 eh. So walang nagpapa 3x3. Said like, to avoid the competition, let's do the 3x3. And we want to make sure na if we're gonna start it, we start it with a bang. Like talagang malaki na kaagad. Hindi yung like start small, binaliktad namin. Malaki na. Malaki na kaagad. Hindi na yung tipong magpapakilala ka muna. Kasi for me, my idea is that when you start small, you start knocking to teams' doors and say like, you introduce yourself, my name is Jason, Got Game Philippines. Maybe you want to join our league. Sino ka? Who are you? Paano ka papansinin? So we decided to turn things around, start big. So when they hear about Got Game, the teams now will be the ones going to register. Pusang lalapit. We don't really need to go one team to Sila na another. lumalapit. Sila na lalapit. Yun. And dun pumasok si Sir Gerald Anderson. So, Ilang teams ang nag-register sa unang Got Game? naku sir, maabot tayo ng 20 nun, but we had to cut the registration. What Kasi happened? just for the sake of the viewers, no, Yeah. yung Got Game kasi is one of the very few FIBA sanctioned. Yes. Tama ba? FIBA sanctioned na 3x3. Maraming nagta 3x3. Right. Pero Got Game, in terms of leveling ng recognition sa FIBA, isa sila dun sa recognize. In fact, yung stats ng mga players Yeah. na sumasali sa Got Game, pumapasok dun sa sa hindi lang FIBA Asia, worldwide, no? Worldwide, yeah. Worldwide May ranking rankings. kasi yan eh. Yun. Nasingit ko lang, sir. That's true. I mean, it's nice na nabanggit mo yon, sir. And just going back on how Gerald yung storya, because we were looking for an ambassador and Sir Emerson was giving me names. Like, how about this guy? How about this guy? I said na, sorry, I don't know. Because hindi ko kasi, I don't know them. Mga basketball guys Basketball ba yung una? guys to, but I do not know them. Because for me, if an ordinary guy like me, outside of basketball industry talaga, doesn't know who the ambassador is, for me, it's not an effective ambassador. Tama, You might tama find naman. someone that even not a basketball player or not in the basketball industry would know because you wanted to tap the audience outside, make them want basketball if they don't want basketball yet. Make them want Tama basketball. yan eh. Totoo naman. Hindi po pwedeng ang basketball pang basketball player lang. Exactly. You have to open it up to the public para magkaroon ng awareness. Right. Kaya yung guest natin mamaya, yun topic eh. Yes. Paanong bubuksan yung sagradong mundo ng basketball sa hindi naman normal na nasa loob. Very ng interesting mundo na topic. I'm gonna watch that after, you Oh, know. no choice ka naman. Manonood ka talaga. Yeah. A very interesting topic. Anyway, sir, tuloy mo yung... So, he mentioned how about Gerald Anderson. Sabi ko, wow. But out of the many names in show business, bakit si Gerald? Because Gerald is the only, not only. I think Gerald is One the of. celebrity, one of the celebrities that's really passionate about basketball. Okay. Kasi kumbaga for him, it's not about like parang papogi basketball eh. He's really serious and passionate about the sport. Nagseryoso kasi siya eh. Yes. Kasi he first joined MPBL. MPBL. Ay, as a nung player. unang nag-join siya sa Wala na ba? MPBL, he didn't get a very warm welcome. Right. I think everybody does, right? Wala, talagang pangit din ng welcome. Kasi nga, yung notion na, sino yan? Yeah. Celebrity yan eh. Hindi Yeah. man player yan eh. Yeah. Pero he worked hard for it. I think everybody does like, I guess, are very relatable yung topic dun sa next guest natin. No? Like, I think outside of the industry, if you're a celebrity or if you're like a vlogger or something and you get into a pro level, you're not really gonna get like a very welcoming... Oo. And in fact, just to add so Gerald started MPBL, sumali sa iba't ibang tournament, liga, 3x3, whatever. Sa last leg natin ng Asian tournament, di ba? Dito sa Gameville ginawa. Yeah. Oh, nag-best player of the game pa siya. Exactly. Yung team niya na third floor, tinalo yung champion team na Aces. Aces. Tignan mo na lang yun. Ah, I mean, that turnaround. I think that set an example na you don't
undermined his sports abilities because he's a celebrity. Yun, He can tama, be a very good basketball player and a very good celebrity at the same time. Kaya ba naman yun eh? Tama naman. So, nung sinabi ni Emerson na, how about Gerald Anderson? I said, set me up a meeting, I will close Gerald Anderson. Wow. The confidence, Ganon, no? di ba? Confidence, right? Anong skill set mo, Sir Jason? No, I mean, so I Sumama ka presented. sa amin sa Nudge Plus. Mukhang mapapakinabangan ka namin dito. So I prepared my deck, my presentation, and honestly, I didn't really thought that it would happen. I thought it's gonna be like far-fetched for me, like paano ako magkakaroon ng meeting with someone as Gerald Anderson? Oh. And to give credit to Sir Emerson de la Cruz, after 2 weeks, he said, "Sir, may meeting ka na with Gerald?" Yeah. So like, wow. Okay. So we presented, and what I like about it was, when I presented, I was hiring Gerald as an ambassador lang. Oo. My intention going there was to just get him as ambassador, not a partner. And then when Gerald have seen the mission and the vision of God Game Philippines, I exactly remember what he said. He told me, Jason, if I'm going to engage myself and put my name in the God Game Philippines, I just don't want to be the face of God Game. I want to be part of it. I want to be a decision maker of it. Hence, balikan nyo ako, pag-desisyonan nyo, kung gusto nyo akong i-onboard as part owner, usap tayo ulit. Di, kunyari, parang, nung una, parang, syempre, kaharap ko yung isang Gerald Anderson. Umarte ako, kunyari, na, okay, we will going to think about it. Pero paglabas namin ng pinto, Oh my gosh. like, seriously? Like, imagine kung ano yung magiging boost doon, right? Like, what? Like, sino ako? Sino ka? But Gerald Anderson, like. Yeah. So, sabi, balikan niyo ako. Bumalik kami 1 week kagad. I drafted. Ang tagal naman nung 1 week. Hindi, siyempre, Dapat sir, nung paglabas mo pa lang, balik ka kagad eh. pakipot ka muna ng konti, di ba? Para kunyari, kailangan pakipot konti. So, we had the attorneys modify the contract and assign Gerald Anderson as the president of God Game Philippines. Nangyari siya. Funny story, just for me to share, nung signing of contract na, Wala siya. andun. Kaming tatlo lang ganyan. Doon sa third floor gym niya sa Mandaluyong. So, signing of contract, ganyan. Walang camera like this. Just a contract signing lang talaga. And then Gerald told me, said like, bro, hindi ko muna pipirmahan tong kontrata. I was like, what? I thought like you're on board, like 100% sure. Why aren't you gonna sign a contract? And then he told me like, kasi pag pinirmahan ko to, tayo-tayo lang yun nandito. Magpa-presscon tayo. Yun. I said like, paano presscon? I'll invite ABS, I'll invite TV5, Star Magic, and Star Magic Talents. I was like, teka muna, masyadong mabilis yung nangyayari sa mga buhay-buhay. I'm just a kanto guy eh. Ngayon, meron na akong ABS-CBN, may TV5 and Star Magic like going to attend. Yeah. So like, sabi ko, sir, medyo private ako, hindi ako sanay eh. I'm not used to like cameras like this, talking. Hindi naman halata, okay lang Again, this is my first podcast experience and then parang ganun, may ganun kagad. So, sabi niya sa akin, accept it, ganyan na talaga yan. So parang nag-planning kami. And then the press conference happened for the first season. It was covered by TV5, it was covered by TV Patrol, Star Magic Talents Media was there. heavy, di ba? Media heavy. Super. Yeah. Oo. Nagulat nga ako eh kasi I'm used to watching it but I'm not used to being in it. Nandun ka, may pangalan ka dyan, katabi mo yung Gerald Anderson, tapos yung microphone mo nakalagay, TV5, ABS-CBN. Lahat ng For me, it was, media. I'm really like, kumbaga nagpa-fanboying ako, can't believe that it's happening, but it's really happening. So, because we made it right the first season, as mentioned earlier, we started it as a big. Yeah. So, we completed all the necessary registration. As mentioned by Direct, I think God Game Philippines was the first, one of the very few that is FIBA registered for a God Game tournament. For a 3x3 tournament because the champion team na nag-champion sa amin, pinadala namin sa World Tour ng FIBA.
sa Oo. China. Oo. At ang daming sumali. We had, on the very first season, we had Sino nga Gilas, itong nag-champion nung unang season? Gilas Pilipinas. Gilas, no? Ray Oo, Remogat. tama. Remogat, tama. Under Coach Ronnie Magsano. Andyan yung isang bola nila eh. Hindi ko maalala kung ito yun o itong isa eh. I think, yeah. Parang ito ata, ito. Parang may pirma ako dito. Nakikita ko to Pirma ko to Bakit ka may pirma dyan? Di ka naman naglaro dyan. Pirma ko yan Ito ata, no? Ito. Yan. The first one. Oh, ito. Yung mga... First season. Champion. Hiningi ko to kay Sir Jason, ha? Yeah. Wilson, padalan nyo kami. Wilson, Sir Will. Mabait yan si Wilson. Nagpapadala yan. Yes. And this is the second season in champion na. Ang nag-champion naman sa atin, Thailand. Thailand, malakas yung Thailand team. Grabe yun Thailand. Malakas yun, malakas. Grabe yun. Anyways, so, ang ganda ng kwento ni Sir Jason, no? So, it's from a corporate Yeah. life. data-heavy background, Yeah. manpower-heavy na trabaho. Yeah. Ngayon, nasa sports siya. And I would say Got Game is off to a really strong start. No? Thank you, sir. Nakakadalawang season na, magpapangatlo. Yeah. Siguro, ibanggitin mo na yung plano ninyo ngayong Marso para at least ma-plug na natin sa mga interesadong sumali. Yeah, well, we haven't made any postings yet, but for all the listeners that we have right now, we will have Season 3 of Got Game Philippines that will happen on March 15 and 16 in UP Community Court. UP Community Court. So, if you waited for a long time for this season, now is the chance for you to register. Expect that every time that we have an event, expect high level of competitiveness because the teams that actually made their early registrations are not only our teams locally but also internationally. For the first 2 seasons natin, lagi tayong may international teams. So, some of the league details for this season 3, this is open for, we have men's and women's division. For women's international teams din yan. So, both Gilas Pilipinas would submitted entry for both division, men's and women's. And again, you can message our page, Got Game Philippines on Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok for your registration. We have our basketball operation would accommodate your messages. So, yun, March 15 and 16, it's game time. Nakalock na yon. Lock in na yun. Lock and Sure na loaded. yun, sure. Lock in na yun. Uy, sabi niya kanina, gusto ko niya makita doon. Kaya nga eh. Mag- Courtside ka na. Magsabi ka na. Sir Jason, so we're talking about March. Of course, some of the folks who are into 3x3. Yeah. Ano ba yung aabangan nila for 2025? Well, we're as much as possible, we're trying to make our calendar, the 2025 calendar, as busy as possible. No? The last season, it was December 6 and 7. We paused for a couple of months because of the planning to make sure na every season paganda ng paganda. So, once we established, a concrete sponsors, partners, and everything like that, expect that we wanted to make sure na monthly meron tayong 2-day tournament. Kasi the purpose, again, the mission and vision is to make sure that we restore, we elevate the platform of 3x3 basketball in the Philippines. And there's no other way to do it by making sure na you have a consistent 3x3 event. Yun. And one of the big plans that Got Game is that we will have a FIBA light quest ang tawag kasi doon. Pag FIBA grade, meaning to say FIBA accredited yung event, wherein the champions will be sent out to compete with the challenger with the Road to World Tour. It's gonna happen within the year. We already have the list of countries where we can send. Namimili kami para pag sumama kami. Last year, Deking China. Deking China last year. Okay. Yeah. For this year, if you checked on FIBA website, you would see the list of countries for the challenger. And on September, Manila would host the challenger. Yun. Baka tayo yun. Tayo talaga yun. Manila. We will host. So we're still
checking the months on when we are going to do the Light Quest category for God Game Okay. Philippines. But stay tuned for that. Ayun. So anyways, kung tutuloy-tuluyan natin to, hanggang gabi to, magkukwentuhan tayo. But thank you for your time, Sir Jason De Los Santos. Appreciate it. Dami natin natutunan about God Game. Ikaw, may Oo natutunan ka? naman, got game. Ano? Ano natutunan mo? Kumuha ka ng isang Gerald Anderson. Yun. Oy, Je. Ang si, ganda. si Je, kaibigan natin yan. Yes. We've worked with Gerald sa Asian Tournament. Of course, God Game. And salamat sa patuloy na tiwala. Ngayon, we wish and we hope that God Game will continue to go within that trajectory na paangat talaga. Na Yes, paangat. No? I hope so too. Ayun. But again, thank you, Derek. Thank you, Madam, for inviting me and giving me the opportunity to at least introduce God Game to everybody. I know that this podcast has a lot of followers, a lot of listeners, and the opportunity to plug yung March 15 and 16. Thank you again. Appreciate Ayun, it. oo. My pleasure. Okay. So, ayan si Sir Jason De Los Santos. At syempre, mamaya, ito na after. Magbe-break tayong konti. Pagbalik natin yung isa sa pinakasikat. Tama? Yeah, online. Pag nag-post ka tungkol dito, ang lahat ng vlogger nagdudumali eh. Grabe, million views lagi yan. Pag may appearance to, talaga lahat Million dumog sa... views lagi yan. Oo eh. So mamaya pakakausapin natin si the one and the only, Mr. Longbam. But before that, matagal na namin pinost to ni Basketball Republic. Magpaparaffle kami later ng isang bola ng Spalding TF 1000. So this is one of the best basketball series ng Spalding. So yung mga sumali dun sa raffle mechanics, yan, ira-raffle mamaya ni Eric yan, kasama itong dalawang t-shirt. Itong sapatos, hindi, bigay sa akin yan eh. Ito, kasama ba to? Andaya. Kainin mo na yan. Kainin mo. Ito, kasama tong dalawa. By the way, salamat Michael Monty of Monty Kicks in Carmona for, again, for this Giannis Antetokounmpo shoes. Salamat na marami. At saka itong Spalding, mamaya ipamimigay natin. So, pagbalik namin, Mr. Longbam.
Ayan, na tayo nagbabalik dito sa Nudge at 6. After our first guest, Jason De Los Santos of Got Game PH. Very interesting story no ni Jason from a corpo guy. Alam mo, kanina ko lang din nalaman yung corpo mo, ha? Bumabata ako pagkatabi kita eh. Ba't ba corpo? Corpo, yun yung... Ganon? Ewan ko slang ba yun? Hindi, shortcut lang ng corporate life. Sosyal? Corpo. Nag-corpo ka na ba? Hindi pa. Dito lang ako sa Nudge. Since I graduated. Oo, di ba? Kita mo naman yung istorya niya. From corporate, HR, BPO, tapos ngayon, Full-time ano na. may-ari na ng May-ari. Got Game, no? An event organizer for 3x3. At syempre, alam ko naman, di naman tayo inaabangan ng mga nanonood eh. Oo, hindi Ang, tayo. ang inaabangan talaga dito, yung guest natin. Biro mo yung prepare ng production, oh. Ang haba. Ang daming questions Daming para sa question guest para natin. kay Pero Lombom. alam mo, isa din, set ko lang yung context, no? Bakit nandito yung guest natin? Kasi syempre tayo, ang lagi lang natin nakikita kasi kung ano yung, kung ano yung napapanood, naririnig sa social media. But behind that persona, behind that image, di naman natin alam eh. Ang alam lang natin kung ano yung nakita na natin, yung sumulpot na image na yan. Yun na yun. So, ang silbi nitong show natin ngayon, ba't siya nandyan, is because let's try to humanize the persona, the image. No? Let's try to see, Kilalanin natin ano bang pwede natin mabatak dito sa guest natin? Walang iba kundi si Mr. Longbam, Harms Hui. Hello. Sir, pwede lapit ka ng konti sa mic Yes, natin. hello. Ayan. Hello. Sir, ito yung camera mo. Baka pwede kang bumati sa mga followers mo. Hi, hello. This is Mr. Longbam and binabati ko yung mga viewers ko dyan ngayon. And followers man or haters, andito ako ngayon sa Nudge Yun. Production. Thank you very much and panoorin nyo lang tong podcast na to. And titirahan ko lang kayo, ma'am eh. Yun ba ang tagline mo? Tagline? Oo, yan talaga siya eh. Kirain ko lang kayo, ma'am. Alam mo, nung una ko siyang nakita, honestly out of the blue din eh. Out of the blue, biglang, sino tong... Kasi, di ba nag-Asian tournament tayo? Ang kasama natin doon, si Denzel. Sorry, Denzel kaibigan natin. Si Denzel, di ba? Kasi si Denzel Wong, Harms na ang tawag ko sa'yo Yes. Si Denzel kasi, owner siya ng isang team, yung Aces. Wala namang ibang ginawa si Denzel, kundi 3 points. Marunong marunong naman. Yun talaga yung laro niya. Gumagawa. So, yung handle niya sa IG noon, Mr. Longbam. Wongbam. Nung una, Mr. Ay, Longbam Longbam yun. pala. Oo. Mr. Longbam Okay. yun. Tapos nung lumabas siya, nagulat nga ako. Sabi ko, hindi naman si Denzel to. Nagulat ako talaga. Tapos nung nakita ko na siya, sabi ko, iba. So, doon ko din siya unang nakita. No? So, from then on, laging lumalabas sa feed ko. Sabi, okay, napapanood ko siya. So ngayon, gusto kong malaman. At para sa lahat na rin ng nanonood sa atin. Sino ba si Harms Hui? Saan nagsimula? Saan pinanganak? Saan lumaki? Please tell us. Well, actually sa sa tubong sa Maynila din talaga. Lumaki din talaga ako doon sa Manila area. Saan pinanganak? Sa Huwag ka mahiya. Tatlo lang dito eh. Wala naman sila Wala yan. Well, actually sa sa yung bata pa kasi ako sa QC na rin kasi ako lumaki. Pero lumipat na rin kami through time. Through time talaga. Pero nung ngayon kasi dito lang ako sa area sa Pasay lang. Pasay lang. Siguro security conscious lang si boss. Security conscious. Naintindihan natin. Anyways, sige. Bago itong image mo na Mr. Longbam, anong pinagkakabalahan? Anong hobbies mo? Ano siya? Dati kasi talaga mahilig lang talaga rin ako maglaro ng pick-up games. Well, yung pick-up games na yun, nagsimula sa half court, which is papawis lang talaga. Kalaban ko pa yung mga matatanda pa sa akin, worth siguro mga 20 years old na sila. Pero ako, sa 11, 12 lang ako noon eh. Tapos nakakalaro ako sila. Pero nakitaan ko kasi ng hidden talent yung sarili ko. Kasi noon pa lang, bata pa lang ako, mahilig na talaga ako tumira ng malayo. Tapos talagang nakikita ko talaga yung range ko talaga, yung aking yung shooting talaga, pang malayuan talaga eh. Hindi siya pwede sa malapit?
Pag malapit, ang lakas. Pag malapit, di sumushoot, ganon. Oo. Pag malayo, Okay. sumushoot. Pag malayo sumushoot. Aha. Tapos, hindi ko pa siya talagang na-develop nung time na yon. Kasi, meron syempre, nag-aaral din kasi ako sa Chinese school dati. Tapos, syempre may mga coaches din kami doon, intrams, varsity. Pero yung varsity ko kasi umabot lang ako hanggang high school lang eh. Yung college, hindi na ako umabot sa varsity. Saan ka nag-varsity in high school? Hindi, yung sa Makati Hope. Makati Hope. Makati Ah, Hope. okay. Oo. Tapos noon, Mahal ng tuition dyan. Di ba Xavier ka, college? Makati Hope po. High Hindi, school to high college. school. College, Nabanggit mo sa Enderan. akin. Enderan. Enderan pala, okay. Tapos yung sa Enderan kasi hindi ko na naabutan yung Enderan Titans ngayon eh. Oh, bago na yun eh. Oo. So, ako pang second batch kasi ako ng Enderan na, kasi yung first year ng Enderan kasi, yung pioneer ng first year, 2010 yun eh. Naalala ko. Oo. Hindi, 2006 I think eh. 2006 yata nagsimula yung Enderan eh. Tapos 2007 ako pumasok dun. Ayun. Gumraduate ka 2010. Hindi mo- 11. 11. Kasi may mga internship pa yan eh. At 10 lang sila nag-start sa basketball, ganon? Hindi. Later that one. Later pa. Later pa. Okay. Pero more on kasi kami. Kasi talagang culinary and business management lang talaga yung, tsaka hospitality talaga yung focus ng Enderan. Oo nga. Meron ba kayong restaurant? Bakit nagpunta ka sa Enderan? Kasi normally nga, hospitality doon Dati eh. may mga restaurant naman din kami na maliliit na restaurant dati nagsimula. Which is may mga Italian restaurant kami. Tapos meron din kami mga KTV, family KTV. Oo. Pero wala na kasi siya ngayon. So pero planning to put up yung sa sarili ko talaga. So May isang question dito eh. Ano yung main business ni Mr. Longbam, ni Harms? Aside from playing basketball, what do you do? meron po ko actually meron akong online business ngayon na ginagawa, which is nag-cater kami sa Shopee. Shopee. So talagang kami nagbebenta na. Tsaka meron akong apparel din at the same time. Okay. Oh, may question ka bago pag ako tanong ng tanong eh. Oh, go. Siyempre, curious lahat. Paano ka nakapasok sa pro? Paano ka na-involve doon? Yung sa pro kasi actually tinawag ako ni Boss Monching. Dito sa PSL? Binyan. Binyan. Oo. Actually actually marami kaming tinawagan. Unang-unang tinawagan si John eh. Then after that ako. Then after that meron pa yata siya ibang tinatawagan, pero kaya nga pumunta kami last time dun sa sa elimination game. I think sa game ng Binyan versus I think yung meron siyang kalaban dun eh, laglagan din eh sa MPBL. Oo. So MPBL season pa lang, kinausap na kayo Yes. for PSL. Yes. Tapos and then nawala kasi yung contact. Nawala yung contact namin sa di ko alam kung ano nangyari. Tapos nalaman ko na lang si Jonah na yung parang nagte-training, naglalaro na doon. And sabi ko, sige, okay lang, ganyan. And then eventually, yung top tier, tinawagan ako. They set up a meeting, tinawagan ako. So, ayun, nakapasok na ako sa PSL. yeah. Alam mo, bago ko pasukin yung pro, kasi mas gusto ko talaga yung yung human factor muna niya eh. Itong Mr. Longbam mo, kailan nag-start yan? Yung pagko-content Nickname. mo ng Mr. Longbam. Kailan nag-start? Wala pang 1 year tong Mr. Longbam na to eh. Wala pa. Wala pang 1 year. So, nag-start to kasi after I had my first ever quadruple double na nilaruan ko sa isang open league sa may moonwalk, sa may commercial, sa may Parañaque. Which I had a record-breaking 177 points. 177 points. Yung damit mo. Yun. Yes, ito po. Yung interview sa'yo ng courtside, yun ata yung nag-trending din eh.
100. Yes. Actually, Yun, yung 177 points, Umiscore ka ba naman ng 177? Diba? Kaya 11 magte-trending ka rebounds. talaga. Yes, 11 rebounds, 16 steals, 20 assists, So, quadruple-double. 36 3 points. Oo nga, quadruple-double, no? Yes. Sino kalaban nyo nun? Actually kasi ang kalaban kasi namin diyan, ganito, I will just explain that. Yung kalaban kasi namin noon time na yon is yung sister company ng team ko. Okay. Which is hindi naman siya mahina pero ano siya, parang dalawang division 'yan. So parang nag-cross bracket, I think nag-cross bracket. Tapos kami sila yung nakalaban. Tapos nun, ayun, sila yung nakalaban namin. Then, may mga depensa rin naman ginawa. So, talagang high scoring game din naman, which is ginagawa rin naman sa mga normal papawis game din naman. Oo. Na, kasi isa lang naman kasi maano dun eh. Yung sa 4 game na yun. quarters din, 4 quarters. 4 quarters. Tig to 10 minutes per 10 quarter. minutes, yes. Ito kasi yung parang it's either isa sa amin yung mapapasok lang doon sa doon sa semifinals or ano. Oo. Tapos syempre pipili lang ng isang team, 'di ba? So team na lang namin yung talagang, and then mas malakas naman din kasi yung players namin talaga kumpara doon sa kabila. So far ba yan na ang clothing line mo, 177? Yes, actually ito yung merch na binebenta ko. Okay. Yun yung Sa sinasa meron Shopee. din. Okay. Meron din sa Shopee. Pero siyempre, more on kasi yung bentahan dito kasi more on sa direct talaga. More on direct compare sa Shopee. Kasi sa Shopee kasi hindi pa nila masyadong alam. Kasi lagi nila tinatanong sa akin, saan ba makakabili ng merch mo? Shopee, pwede lang sa'yo na lang direkta. So yun, more on direct selling talaga nangyayari ngayon. More on sa Shopee. So ginawa ko lang yan, if ever kung gusto nilang bumili, yung mga malalayo, doon na lang sila. Maliban sa shirts, meron pang ibang... Hindi, may plano ako eh. Actually, yung mag-create ng long bomb shoes. Long bomb shoes? Sarili mong shoes. LB1. MLB1. Yeah. MLB, Mr. Long Bomb One. Yes, pero ano yan? Kailan yan? First 100 pair lang yan. Limited Yes, limited. gagawin ko yan. Dapat yung number 1 sa amin mo na ibigay yon. Oo nga. Pwede, pag Dapat nagkaroon ako, bibigyan ko kayo. Tapos promote natin dito, di ba? Kasama mo daw si... Siyempre. Matik yan. Anyways, okay. So, dito tayo, ito gusto kong pasukin na yung tingnan na natin yung dito sa mga questions natin dito sa professional. Kasi, may mga nagsasabi, kaya ka nakapasok sa PSL, sa pro, nagbayad ka ng team para makapasok. Totoo ba yun? O paano bang nangyari doon? I'll talk to straight na lang. Siguro, hindi naman siguro bago sa inyo yung nangyayari dun sa team namin ngayon, which is the top tier. Actually, kinausap ako niyan. Actually, maglalaro lang talaga ako siyempre, alam niyo na, for my 3-point shooting. And then eventually, nagkaroon ng problema yung financial team. aspect yung team namin dahil nga yung mga sponsors namin sa ibang bansa hindi na nag-commit. So, ngayon, nagkakaproblema yung team namin ngayon dahil may mga ilan ng mga officials dito sa aming team na hindi naman nag-commit dun sa pinag-usapan. So ngayon, nahihirapan ngayon yung mga team managers namin, yung mga coaches namin, paano ayusin tong problema. Open book naman to eh. So, alam naman ng mga karamihan to. So, kahit naman siguro si PSL, yung mga PSL management, alam din yan. So, talagang nahirapan din talaga yung team namin talaga. So, pero sabi ko nga kung ano lang may tutulong ko, yun ang mag-ibibigay ko. So in short, sinalo mo yung financial obligations? Not everything. Hindi siguro naman lahat. lang, yung part lang doon. Pero kasi, kapalit naman doon kasi syempre nag-uusap kami na kung maaari, makalaro ako. Oo. Kasi kung exposure lang bibigay,
kung yung team logo lang bibigay nyo sa akin, hindi na lang din ako makakatulong sa inyo. Kasi kailangan ko rin ng exposure sa kung kumbaga parang kung tutulong ako sa inyo, what is for me. What's in it for me? What's in it for me? Yes. Tama naman. Inaaral sa yan? Sa mga kumpanya yan. WIFEMS. Yeah. Di ba? Ngayon, so tama nga. Hindi tama. So just to summarize hindi ka pumasok sa Batangas team, hindi ka pay to play. Simula, hindi ganon. Hindi. Nangyari na lang siya. Kasi Nangyari na may lang mga siya, problema eventually, na. dahil nagkaroon ng problema. And syempre, hindi naman natin inaasahan yan na hindi naman kasi at the first place kasi dapat kasi isang book lang tayo pag nag-usap tayo. One page lang tayo. Yung management kasi parang hindi naging one page Kaya tuloy nagkaroon ng problema. Pero yun nga, lesson learned na lang siguro sa top tier pa na sana eventually hindi na mangyari doon in the future. Tama naman yun. Kung meron man silang gagawin na in the future na pro na gagawin, so kailangan maging sila, vigilant. Meron ka. Kamusta yung naging experience mo overall sa first pro league mo? Very rough start. Na-surprise ka ba o inasahan mo ba siya? Hindi they gave me warnings about physicality and also the bumps and yung mga pwede kong matanggap sa pagiging pro. Sabi nga nila, yung pa-welcome daw. Yung pa-welcome mo, hanggang dulo Yun nga. Every game. I didn't expect na every team ay gagawin to sa akin. Kasi ang alam ko lang, yung first and last na dapat yung kay Joel Liu Saan nga nangyari yun? Marikina, no? Marikina. Marikina. Kala ko first and last na Yung yun. first game mo. First and last na yung bumping na yun, ng ganon. And yung pala, every game pala. Ano follow up mo ngayon? Rough ang kanyang experience. Hindi niya inasahan. Actually, tama naman. May point naman yun And in fact, I think nababanggit din naman ng mga commentators yun during the games Pag especially towards the latter part na nung mga laro na may mga hindi na dapat ginawa. Ngayon, ito isa pang tanong ko sa'yo. Sa naranasan mo na yon, rough, sabi mo nga rough. Ngayon, anong feeling mo dun sa kamukha mo na vlogger, social media influencer, pumapasok ka sa mundo ng basketball? Gusto ko lang makuha yung thought mo doon. Ikaw, anong masasabi mo sa ganon? Para sa akin, yung vlogger na pumapasok sa pro, I think every person or every individual has its own right to give themselves a time para at least ipakita yung galing nila, pakita kung anong kaya nilang gawin sa court. And ako naman, umaasa na bibigyan ako ng chance ng PSL na papakita yung galing ko at husay ko sa pag 3 points at pag reverse layup. And eventually, alam mo na, and of course, medyo na alam mo na disappoint ako kasi Hindi mo napakita? Tsaka hindi nila kami nilagaan. Hindi, I mean ako eventually hindi nila ako nilagaan. Pero si Jonah naman, nabigyan naman ng ng ganun. Ito kasi sinasabi nila, Harms, hindi ka daw nagpa-practice, kaya hindi ka daw nagiging lumilevel dun sa mga pro. Totoo ba yun? Walang practice kami. Talaga? Wala naman kaming practice. Wala talagang practice yung team. Wala naman talagang practice yung team Hindi nyo pwede sabihin na walang practice ako. Wala naman practice yung team. Lahat kami individual practice ang ginagawa. Wala nga budget Okay. Pero masasabi mo nag-individual practice ka talaga? May mga commercial league naman ako Okay. May Maliban- mga kasabay Tuloy ng pa rin yun. PSL. Tuloy pa rin naman yun. May mga Okay. commercial league naman ako. Naglalaro pa rin naman ako. So, wala naman din naman.
wala namang bago or anything. Kasi naglalaro naman ako sa commercial, if ever, wala namang PSL eh. Okay. No, at least malinaw lang, di ba? Kasi yun ang banat nga sa kanya ng mga netizens. Ngayon, Eh. alam Ito niyo na. si Jonah walang alam eh. Sinasabihan ako na walang practice ganito. Tanungin mo ako mismo, wala namang practice talaga yung team namin. O, di ba? Paano magpa-practice? Hindi naman kasi yaman ng Binyan din. Yung Binyan kasi araw-araw ata ang Oo, practice mayaman nila. yung Binyan eh. Ha? Dapat siguro bilhin mo na yung prangkisa ng Batangas para may practice lagi. Sana ako na lang gumawa ng sarili kong team. Yo. Hindi na nagka-problema na ganito. Okay. Ngayon, sabi mo kanina, disappointed ka, hindi mo napakita yung galing mo. Pero nabigyan ka naman ng playing time kahit papano. Hindi, yun actually, yung after that na medyo tinulungan ko sila, nabigyan naman ako ng playing time. Nagbago. Nagbigay ako ng Nung playing una ba, ilang minutes per game binibigay sa'yo? 2 minutes. Tapos nung tumulong ka na, ilan na? Nabigyan na, di ba? Nag-adjust naman sila. Umabot na lang ng 10 minutes, di ba? 15 minutes, ganyan. Nabigyan. Pero, ano na yan eh, kumbaga parang magulo na yung roster namin noon, nawala na yung mga core players namin. Hindi naman yun ang gusto ko talaga mangyari na mawala yung mga core players. Siyempre gusto ko pa rin, habol ko pa rin, sana mapasok pa rin kami sa... Actually, yung standing ng Ver Diamonds, dapat kami yun eh. Bakit? Bakit kayo? Yun ang vision Yun yung namin. target nyo? Yun ang vision namin. Nasa 5 or 6 Top kami. six. 5 or 6 kami. Ngayon, ano bang ranking ng Batangas? Wala, 10 kami. Ha? Hindi. So, 10. Nasa 10. So, ang kalaban ng Batangas, yung ano? San Juan. San Juan, oo. Bukas. San Juan ba? Bukas, San Juan Knights. Oo, yun. Yun na. So part ka pa rin ng team ngayon? Hindi. Nag-ano na lang. Nag-uusap-usap na lang kami nila Coach Art, pero okay na. Wala, parang they accepted it naman eh. Kung ano naman yung fate ng team na eh. So parang gusto lang kasi mangyari is tapusin na lang tong season. Then if ever next season, kung gagawa man ng bago or Magpapalakas. Oo, edi magano kami sa tamang mga kasama. Oo, tama naman. Ito kasi yung stats mo. Ikukuhan ko lang ha. Kasi para ma-justify natin na sayang. Kasi ngayon, ito yung average mo nitong first pro season ni Mr. Longbam. No? Games played, 5. Tama ba? 5 games played, no? 5. Ang minutes per game, nag-average ka 6.6. Points per game mo, 0.8. Ito yung inaasahan kasi ng karamihan yung 3-point percentage. Kasi whether you like it or not, kasi yan yung nakikita sa social media. Tama? So ang tao, kung ano yung nakikita sa social media, yun ang aabangan sa'yo. Kaya nga pumupunta sila sa games mo eh. Kaya nga kaya mong pumuno ng arena or ng venue kasi, andyan si Mr. Longbam. Nakikita ko, shooter yan. Every bato niyan, pasok. Di ba? Parang ganon. Kaya lang, hindi siya nag-reflect kasi dito, Harms. No? 3-point percentage, 7. Ang average attempt mo, 3. So, dito pa lang hanggang dito So, dyan pa lang, parang hindi justified yung unang season mo, no? Ano sa palagay mo? Can you, if given a chance, how much improvement do you think this will, you can do from itong current season? I can average at least, sabihin na natin close to 10 points a game. Pag nabigyan ng pagkakataon Kapag nabigyan ulit. ng pagkakataon at the same time, kung siguro hindi na sila ganun kabuli sa akin, di ba? Pero if ever naman na dumating yung time na yon, I'll adjust to that. Dadating yung time na yun na. Kasi yung katawan ko kasi, sa totoo lang, sa mga commercial league kasi, hindi ako sanay sa physicality. Medyo hindi ako sanay doon. Kasi hindi naman kasi ako, may score ako ng malaki talaga, pero hindi kasi ako sanay doon na, binabangga, ganon. So parang I need to adjust on that. Siguro this season hindi lang naging prepare sa akin yung ganon. Kasi if ever naman bigyan ako ng open look or talaga makakashoot talaga ako eh. Malibre lang ng konti, bato agad, pero di ba? yung yung sa physicality, hindi lang nakapag-adjust si Mr. Longbam doon. Okay. Agad-agad. Pero di ba dapat in-expect mo na yun? Lalo na't nasa pro. Yun nga eh. As I said, wala nga practice kami.
Okay. Ibig mo sabihin, simula nung nabuo yung team, hanggang nag-game 1 kayo, walang Walang- ensayo nangyari. Nag-ensayo lang, self-practice lang. Pero may ensayo kami. As a Pero team? yung mga first few... Bandang huli na. Bandang huli wala na eh. Okay. Bandang huli Sa una meron pala. Sa mga una wala. Sa mga una meron. Oo. O sige nga, saan kayo nagpa-practice nung una? Jump recreation. Yan. Meron. May meron venue. May tunay. venue. May venue. Totoo. Ngayon, so, siyempre, alam naman natin nangyari, no? Hindi ka na pinalaro sa PSL. Anong lesson naman ang matutunan mo dun sa nangyari nitong experience mo? Ako for me, number one lesson is wag mong kalabanin yung kume. Ng mga, wag mong kalabanin yung mga kume. Ba't mo naman kasi ba ginawa yun? Namon. Ikaw ba gumawa nun? Hindi, yung social media team ko alam na, medyo pinagtripan din. Sinibak mo ba yung social media team mo? Nandyan pa rin? Nandyan. So, ibig sabihin, hindi mo talaga yun idea. Hindi mo talaga idea yun lang, Bam. Hindi. Gulat nga ako, pag-gising ko meron na kagad ganun eh. Tapos biglaan, tapos tinawagan na ako nila, ng mga marketing namin, Long Bam, ano ba nangyari doon sa page mo? Bigla nga nag-post ng ganun, tanggalin nyo yan. Wala na magawa, kahit tanggalin. Na-picturean na eh. Kumalat na. Na-screenshot na, di ba? Then after that, may game pa kami yata nung time na yon. Valenzuela yan eh. Kinabukasan, pinatawag kami ni Kume doon sa Yan na. Todo kami explain, di naman naniwala si Kume. Totoo ba yung explanation mo? Totoo naman, di naman talaga ako yun eh. Pero syempre, sarcastic lang in a way yung sa mga... Hindi kasi ganito yan eh. Hindi, tsaka page mo eh. Mukha mo yun nandun. Akala siyempre ng mga tao. Page mo yan eh. Dapat alam mo yan. Actually, sinabihan ko sila. Sabi ko, kung gano'n na lang, dapat sila na lang gumawa ng nung nagsalita doon sa social media, hindi yung sa ko eh. Pero hindi naman daw kasi sila papansinin pag sila yung nagsalita. Pag ako, pansin ka agad. Napansin nga. Oo, pansin na pansin eh. Ano pang lesson? Na bukod sa hindi doon. kalabanin yung Kume. Hindi mo naman kinalaban, hindi nga nangyari eh. Di, yun nga, if ever naman, kung may masasabihin kayo dun sa management o syempre, act as professional. Yeah. Kasi professional, may gab na eh. Oo, tama. Kasi siguro, napansin ko na siguro yung team namin, baka hindi pa nakaka-adjust dun sa pagiging professional. Nandun pa rin kami sa Mr. Longbam stage pa rin. Na pagiging social media influencer. Kasi pag social media influencer, kahit naman anong sabihin mo, okay lang eh. Kahit anong gawin. Kahit anong gawin, wala namang wala problema eh. restrictions. Dati nga, inamon namin din si Sino? si Willie Marshall di ba? Pumalag ba sa'yo? Sabi ko ako yung simula ng 4 points Oo nga ta. Pumalag ba? Hindi naman siya. Actually, hindi naman okay lang daw siya. Ako magsabihin ko daw yun. Actually yun, medyo positive naman yung sinabi. Pero ito si Come Jerry Esplana, medyo parang pinersonal. Hindi, kasi yung sinabi mo sa PBA, hindi ka naman part or parcel of PBA. So sa kanila, promotion, advertisement. Ito part ka kasi ng PSL eh. Binira mo yung boss mo sa PSL. Hindi, actually, kung ako yung si Kume, tatawanan ko lang yun. Sasabihin ko, sige, ano naman tayo. Pero kasi isipin mo kami social media influencer kami. Dapat hindi niya tinitake it as so serious at that. Pero you have to understand si Kume Jerry kasi, mabait ng tao yan. Siyempre, traditionalist yan eh. PBA player yan. One of the greatest yan. So, before Alan K. Dick, maswerte ka nga hindi si Alan K. Dick ang nandyan. Mas malala yun siguro. Hindi, mabait din si Alan ha. Pero I'm just saying, di ba, na siyempre pero it's good na nare-recognize mo na hindi mo nagagawin uli yun. Yeah. Okay naman May yun growth eh. na. Nagka-growth na siya. Oo. Ito pang isa. May dadagdag ka pa sa mga natutunan mo dito sa experience ng PSL? Actually, sabi ko nga si Kume naman, okay naman yan si Kume, mabait naman. Kaso lang syempre, hindi ko rin alam nag-shake hands kami nung game. After ng game, trinonout kami dalawa ni Jonah. Ano ba yun? Di ba? Well, yan, technicalities of the game, mahirap naman. May kanya-kanya silang interpretation dyan di ba? Ngayon, ito pa isa. Ito gusto ko sagutin ni Harms Sabi nila, kaya daw si Jonah tanggap na, hindi man tanggap, but na-adapt niya yung pagiging professional kasi nag-iensayo,
Ewan ko kung nagwe-weights ba yon. Hindi ko alam, ha? Tapos ikaw daw kasi, malaki tiyan, chubby, yung parang hindi mukhang player. Paano mo ngayon i-address yan? Ngayon, halimbawa, magkaroon ka ng chance uli, o kahit hindi PSL, sabihin natin MPBL kasi tumutunog din ang pangalan mo dyan. Makikita ba namin isang araw na lang, macho man na si Harms? Actually, ano yan eh. Dati talaga nag-gym ako dati. Nung bago pa ako actually, sabi ko nga eh. Sabi nga ni Zuz Valdez ng Abante. Pakita mo dyan yung hunk na katawan mo dati nung kabataan mo. Meron ka ba dyan, picture? Wala, hindi, hindi ko muna pwede pakita eh. Hindi ko pwede pakita. Pakita natin. Hindi, wala ko Wala ngayon? Kaya sinasabi ko... Hanap nga kayo ng picture niyang hunk siya. Dali, baka may makita kayo online. Hindi, walang naka-post. Wala? Hindi ako nagpo-post yan. Sige, Hindi, basta maghanap ang yung mga inaano yan. ko lang dito is... pwede kung mag-workout ako ulit, siguro. Kasi actually matagal na akong nag-stop nag-workout. Oo. After ng pandemic, before pandemic, hindi na masyado nag-workout. Then syempre, alam mo na, tumagal din ng 2 years yung pandemic. Diba? Oo. Actually, Naipon, mas no? mataba nga ako dati nun eh. Tapos bigla pumayat din na yung tuloy-tuloy na mag-basketball. Oo. Pero agree ka naman na, syempre pinasok mo nga kasi, professional eh. Pwede namang hindi Pro League yung pinasok. Pero since pinasok mo yung Pro League, agree ka naman na dapat i-adapt mo yung, hindi lang yung laro mo, yung katawan mo, dun sa, kung ano dapat yung nasa Pro League. Agree ka ba doon? Sabi daw kasi nila eh, chubby is the new sexy. Tanggap ni Hamtime yan. Siya actually yung ko inspirasyon ko minsan. Sabi ko, tangin na, kaya ng ito ng Paris ah. Kain ng pares. Oo, minsan in-invite ako dun sa Mr. Paris na nakaraan eh. Ang lakas kumain ng yung ulo ng Hindi kasi nakikita ko din minsan yung video mo after ng game. Kumakain ka ng dami-dami. Hindi, actually kasi kami grupo namin, yun na lang namin eh, stress reliever namin eh. Parang pagka after ng game, hindi maganda yung laro, sabi ko, kain na lang natin to. Di ba? Reward na lang. Oo. So, pero totoo lang, if ever, parang naisip ko na rin na parang since sa pro na rin ako, parang gusto ko na rin ulit bumalik sa pag-workout eh. Parang gusto ko na rin talagang, siguro kasi mahirap siguro masyadong paliitin yung tiyan. Kasi yung fats ko kasi dito, visceral fats yun sa akin eh. Masasabi mo bang visceral fats? Hindi yung taba sa labas yung taba ko kasi nasa loob. So kahit mag-workout ako na mag-workout, Nandun pa rin. paano nandun pa rin, mahirap siya parang feel ko kailangan talaga yung parang may liposuction o something kailangan gawin para talagang Opera pumayat. na. Hindi, parang napacheck ko kasi dati to sa kay Vicky Bello, ganun. Parang sabi ko kasi, bakit ganun? Kahit anong workout ko, ang hirap pa rin palitin yung tiyan. Kasi siguro yung taba ko nga daw kasi, nasa loob, hindi nasa labas. Kasi pag nasa labas, mas mabilis pang payatin. Oo. O sige, medical yun di ba? Ang gagawin natin. Ma'am, Pero ikaw. after nitong PSL, ngayon, patapos na yung season, may plano ka pa bang sumali sa ibang Pro League? Ano nga abangan sa'yo ng mga tao? Abangan nyo yung pag-uusap namin ni Coach Yeng Giao. Ba, Wow. kukunin ka Talaga ba? kukunin ka ng rain or shine? Hindi, actually, plano ko siyang kausapin. Mag-one-on-one kayo? Hindi. Kung pwede niya akong kunin sa PBA. Totoo? Coach Yeng, bahan Ano kita. to? Usap Undrafted? tayo. Hindi, kailangan nasa draft Hindi, list ka magka-draft list ako. Di ba meron pa naman? Oo nga. Papadraft ka. Sorry for asking, ilang taon na ba si Harms? 36. Pwede pa? Pwede pa. Malakas pwede pa pa. naman. Sino ba ang pinakang idol mo sa local basketball scene? Bakit naging ganun ang gusto mo? Laging long range? Sino? Hindi, tanungin mo ako saan nanggaling yung totoong pangalan ko. Harmon kasi pangalan ko talaga. O sige. Tinatanong kita ngayon, saan galing ang iyong pangalan? Kasi yung tita ko kasi, pinangalan to sa isang sikat na basketball player dati sa PBA. Yung kilala niyo yun. Sino? I-search nyo kagad pag narinig nyo. Kilala niyo yun, di ba? Sino? Si Harmon Cordinela ba yun? Ayun, yan. Harmon Cordillera. Yun, doon ako pinangalan. Ikon nyo nga, i-search nyo, flash nyo sa broadcast.
Shooter yon. Sorry, hindi ko kilala eh. Cordillera? Ay, Nag-PBA yon, boss? Talaga? Shooter, long range. Hindi siya long range, pero siguro, kasi yung pinangalan doon ako doon eh. Pero, oo. Big man Doon ako din. pinangalan eh. Yun ang sinabi sa akin eh. Na doon daw ako pinangalan, kaya yung Cordillera. pangalan ko, oo. Kaya magiging PBA player ka din, ganon. Malay natin, hindi natin masabi. Pero ako naman, hindi naman ako nawawalan ng pag-asa. Actually, sabi ko nga, kidding aside, yung katulad kay Coach Sheng, kasi nababalitaan ako nung comment ni Coach Sheng sa akin eh. Yung about dun sa mga vloggers. Sabi ko, malay natin, makapasok tayo dyan kay Rain or Shine Coach, di ba? Tama naman. Actually, Walang sabi masamang ko- mangarap, di ba? Actually, sabi ko nga kung if ever mabigyan ako ng offer, okay lang kahit walang sweldo, kahit pagalitan niya ako, magte-training talaga ako. PBA na to eh. Di ba? Hindi na to basta-basta. Pero hindi ba dapat mag-training ka muna bago ka kunin? Kaysa kunin ka bago mag-training? Kailangan hindi kasi nila ako. Hindi kasi yun ang binabato sa'yo ngayon, di ba? Na hindi ka Yung nag-training fans muna na bago dami mag-PSA. sa PBA. Yung fans. Babalik yung sigla. At ang sagot, Mr. Longbam. Mr. Longbam. Sakto pa naman may walang 4-point play susi. sila. Hindi ako pero sure ako dyan. Subukan niyo ako i-draft doon. pinaparinggan na niya. Sabihin mo ngayon sa mga PBA teams. Sige nga. Rain or Shine Coach yung mga management dyan, draft niyo ako kahit walang bayad, okay lang. Sige. Let's go, titirahan lang kita mamaya. So, yung tanong ko kanina, local scene, kung meron man sa local basketball, meron ka bang tinitingala na Actually, player? dati talaga nanonood ako ng PBA dati. Ang pinapanood ko lagi yung Twin Tower ng Santa Lucia eh. Marlo at saka Marlo, yun. sino to? Dennis Espino. Oo, yun talaga, yun lagi ko pinapanood noon. Kilala mo yon? Hindi. Binabanggit ka sa akin kung saan galing yung ano mo eh. Yung Yung pag-layup mo eh. Sino yun? International Yes, si player. Tracy McGrady yung sa Ayun, layup ko. Tracy McGrady. ang T-Mac idol pala niya. yung idol mo Ang difference lang, si T-Mac, mataas tumalon. Tayo, medyo nasa T-Mac. mababa lang. Mababa pero... Pasok pa rin. Pasok pa rin. Yeah. Yung 3 points na form mo naman, saan galing? Actually, yung form na yun talaga, sa akin lang talaga yun. Ako lang talaga. Pero yung kumbaga, yung range kasi parang mas nagkaroon ako ng chance na gawin kasi yun dahil nga sa kay Stephen Curry. Kasi tumitira siya na malayo. Parang nagkaroon ako ng lakas ng loob. Ay, gawin ko nga to. Ayun. Hanggang sa commercial league, ako na gumagawa ng malayo talaga tumira. Oo nga, palagay ko, wala namang ibang gumagawa nun di ba? Kundi ikaw lang. Actually, yung long bomb shots naman, ngayon medyo dumadami na rin pero hindi siya ganun consistent. Pinasikat mo kasi. Yung Naging Mr. Longbam trend. Oo, naging trend. Lahat tuloy gusto mag-social, tawag dyan, mag-content ng puro ganun ang tira. Ang tanong, may tatalo ba sa'yo? Sa layo siguro. Hindi, may mga tatalo din naman. Pero syempre, mahirapan sila. Tama naman, It's going to be a mahirapan. battle. Ngayon, sa mga kamukha mo na social media influencer, getting into the professional scene, na-experience mo na first hand, sabi mo, it was rough, hindi mo inaasahan. Meron ka bang maipapayo? Is it something na gawin pa rin natin o dapat ba mag-back off na kayo sa pagpasok sa pro? Actually, nakita ko kasi yung response ng mga ibang social media influencer about kasi yung ibang nag-i-interview kasi tinatanong nila yung mga ibang social media influencer regarding sa pagsali sa pro. Parang nga binabanat nila lagi, talunin mo muna ako dito bago ko sasali dyan sa pro. Parang ako lagi hinahamon tsaka si Jonah. Si Jonah. Oo Parang gusto nila sumali, feel ko parang natatakot sila kasi alam nila mapapahiya sila. Pero dapat ba na ituloy pa rin o wag na lang, ibigay na lang natin sa mga totoong basketball Professional players talaga. yan? Para sa akin kasi it's a 50-50 chance din At the same time, kunyari,
Hindi mo naman hindi mo naman sila bibigyan ng talagang sobrang habang na minuto talaga eh. I mean, for example, tambak na yung kalaban or tambak na kayo, bigay mo na yung oras sa kanila. It's about time to give them a chance din naman to showcase. Pero ang nangyari kasi sa amin, instead na ma-showcase, lalong napigilan. Kasi nga dahil nga dito sa mga hard fouls, mga bangga-bangga na yan, hindi namin mapakita talaga yung yung siguro pride na rin ng mga players yan, ng mga kalaban, siguro ayaw kami paskorin. Siyempre, kung ako din naman, halimbawa, pro player ako, ako yung natirahan mo, na-shoot mo, ako yung kuwan doon, yung mga tao doon, yung, mag-viral ako, di ba? Kaya siguro, talagang, bago mo pa man tanggapin, hindi ka na namin patatanggapin. Baka ganun yung mindset naman nila. Gaano katagal ba nag-viral yung isang tinirahan ko sa Caloocan? Sino yun? 4M? Nakausap mo ba yung player na yun? Hindi, pero alam ko lumaban siya, parang nasupal niya ako isang beses ulit eh. Pero wala eh. Nakamarkado na yung tira ko sa kanya eh. Meron ba tayong question dyan from our viewers? Meron ba? Si Jonah. Ha? Idol daw. Ano? Si Jonah Jacob nanonood. Ano yung ipapakita mo, boss? Ay, shooting form. Anyways, habang nandito siya, may mga questions pa eh. Pero siguro i-raffle na natin to para matanggal na natin to sa Yes. I-play mo na yung yung mga sumali. Patingin nga ako nung kwan. Asan? Yeah, ilan yung diyan? Ilang pangalan yun nandyan? Huwag kang mahiya, magsalta ka. Hindi ko marinig. Ha? 13. O sige, ang unang ibibigay natin, itong dalawang Monte Kicks na damit. O sige, Monte Kicks muna tayo, kulay white. Ang size nito, double XL. Ayan, may ruleta pala eh. Double, parang sa akin nga ito eh. Ay, maraming salamat kay Michael Monti of Monte Kicks sa Carmona, Monte Cavite. Kicks. Para dito sa giveaway shirt na to. Go! Sige, tingnan natin kung sino mananalo dyan. Ang liit nung Paano ba ang mechanics natin dito? Pag napanalunan, Pag napanalunan nila, sir, kukontakin natin sila. Oh. Tapos within 30 days dapat makakuha nila or... Di makita. Hindi ko mabasa anong pangalan ng nanalo. si Bernard Baligaw! Bernard Balicao! Okay! Congratulations! Baños yan! Taga Los Baños, ikaw na magdala nito. Okay, ito Iuwi na ni oh. VR yan. Kulay white Monte Kicks, double X. Anong size niya? Ay, naku, medium yun. Okay lang, ito na. oversize. Oh, next, itong black na Monte Kicks. Ito, mukhang mas magandang size nito. Anong size ito, ma'am? Triple XL. Patay ka. Dress na. Okay, Kuya Philip. Patakboyin mo yung roleta na yan. Oh, ma'am, ikaw naman mag-announce ito. Sino? Si Shadi! Sino? Shadi! Nako, napakaswerte naman talaga nito. Shadi, uwi ka na. Congrats! Shadi Bohol. Oh, sige. Shadi, congrats. Oh, ito si Nanonood ka man. Master Longbang. Siya mamimigay niyang Spalding TF 1,000. Sino to? Sige, rolluin niyo na yan. Si Shadi. Akala ko sumasayaw si Mr. Long, baka Sino? Dapat binoblow up niyo yung size, hindi makita. Si Shadi Sino yan? ulit? Si Shadi ulit? Hindi mo parang baka may taya yung roleta niyo baka mapahiya tayo sa mga Baka puro Shadi nakasulat. Pero automatic naman. Di ba? Sino yan? Oh, sino? Bernard Baligaw? Hindi na rin Nako, Kuya Philip, DTI tayo nito. Habang umiikot yung roleta, gusto kong batiin yung ating mga kaibigan. Si Joel Parcon,
nanonood sa atin. Chief Joel. Sino winner? Announce. Sino? We have the winner! Panalo, Jomar Zamora. Si VR? Jomar Zamora. okay. Dapat hindi pwede. Panalo yung kapatid ni May favoritism. Bakit si Shady? Pwede ba yun? Hindi, pili kayo ng iba. Wag, sir. Wag. Oo. Evo. Reshuffle daw, reshuffle. Lungkot ni VR. Oo. Bawal Dynasty. Malungkot na naman si Bia. Sino yan? Game. Sino? Jing Hindi. Jing. Jingjing Kalugabing. Sino uli? Jingjing. Boss. Jingjing Kalugabing, nanalo ka ng Spalding. Sa bola. Yan. Ito, tatandaan nyo itong Spalding na to, ha. Ito yung lagi ko sinasabi, nakahawak na ba kayo ng bola ng Spalding? Let's go. Titirahan ko lang kayo, mame. Maganda ata, papirmahan natin kay boss. Para Sige. papirmahan natin para yung recipient sumayasaya naman. Naalala ko yung sinabi ni ni boss ni Boss Zamora regarding dun sa yung yung jersey ko kung magkano ko ibebenta kay Boss Toyo. Magkano na ba value ngayon? Yun nga na medyo naudlot yung aking career sa PSL. Ayan. Kaya sabi ko sa hindi ko muna ibebenta yon, on hold muna yon. Pero alam mo maganda yon Meron akong plano doon sa bola na yon. Ay sa Jersey. Sa jersey. Oo. Kasi yun ang pinakamaraming bangga ng mga players. Kaya tataas yung value niyan. Di ba? Maraming siko. Saka yung bumangga. sleeves ko na itim na yun, sigurado ko, ang daming sikong tinamaan. Lalo na, magmamahal yan guys, kasi ang daming sikong tinamaan si Jonah niyan Di ba? Kaya sigurado yan. Tataas value niyan. Boss Toyo, alam mo na, handa ka na dyan, ha? Okay, on a serious note, anong aabangan ng mga tao ngayon? Ito, seryoso. Alam na, serious naman tayo mula kanina. Anong aabangan ng mga tao? Dalawa, ha? Yung personal, yung regular na Harms Huey at saka yung Mr. Longbam. Anong aabangan natin in the coming days or months? Actually, this coming Saturday, nandito po tayo ngayon si Mr. Longbam. Nandito tayo ngayon, may Dayo Serie tayo sa Zamboanga. Zamboanga City. Yes, kay Zamboanga Valientes. Kay Juni. Juni, Boss Juni. Boss Juni. Ng Valientes. Pambihira. Inabot mo pa rin siya. Yes, hanggang Monday ako doon. 3 days. Tama, 3 days. Yes po. Saturday, Sunday, ano meron doon sa Zamboanga? Dayo Serie lang naman, exhibition game lang. Kasama yung ibang mga influencer. Yun, Tsaka yung, syempre, nandun din yung mga sikat na sikat, si Poy Poy Agtub, nandun din. Nandun sila Reaper, siguro sila yan. Reaper, nandun din. Ay, kakampi mo sila doon? Kakampi? Hindi ko sure kung kakampi, pero exhibition game siya. Okay, abangan natin yan. Mabait yan si Juni. Okay yan. Yes. Nakasama natin sa Vismin, nakasama sa the Asian Tournament. Yun. Do you have anything else na aabangan sa'yo bukod Meron doon? pa. Meron kaming niluluto ngayon sa Las Piñas Isa sa pinakamalaking liga dito sa Las Piñas gagawin. Para siyang ASBL, pero para rin siyang masasabi nating yung coverage niya parang PSL na rin. Yun ang pinaplano namin. Ay, kausapin mo ako para talagang PSL ang coverage. Hindi. Pwede kayo sumali doon. Kausapin nyo lang yung staff namin dito na yung mga partner namin. Ay, kinakalaban? Hindi. Okay lang yan. Ano pa, sir? Bukod doon? Yun pa naman, abangan lang naman. Kasi marami talagang sasali doon. Kasi sa South yun Parang isa lang kasi ang malaking liga lang doon sa South, which is yung ASBL lang. Pero ngayon, nagke-create kami ngayon ng, hindi naman ako yung talagang ako lang yung parang mukha lang doon. Ambassador. Parang ganun. South is south of Manila to, no? Yes. Las yes. Piñas. Las Piñas. Okay. Meron kang question pa sa kanya?
Wala naman? May natutunan ka ba? Oo naman. O ano, sige nga. There's more about long bomb. Oo, ayun. Ilang... Well, anyway, kung ganito kaganda yung mag-i-interview sa akin, hindi ako magsasawang hindi ako magsasawang makipag-usap kahit na 2 oras pa tayo straight. Ayan. Di mag-schedule tayo ng another sige. episode. Sige, another episode with long Para bomb. sa kanya. But anyways, any parting words sa mga fans mo, sa mga followers, sabi mo nga, bashers man yan o ano, any words for them? Well, anyway, guys, sa mga nanonood ngayon ng PSL, please keep on supporting the PSL teams na mga pumasok ngayon sa quarterfinals. And then, of course, I'll congratulate naman sana yung first 2 teams na nakapasok na sa semis, which is the Caloocan and also the Gensan. Gensan, no? Yes, of course. Alam ko, they're into the zone na sila eh. Parang talagang focus on that goal na talaga. Tsaka malalakas naman yung top teams talaga. Yes. 'Di ba? Aside from Caloocan, Gensan, meron ka pang San Juan, may Binyan, Pangasinan. All of these teams are loaded, no? Loaded naman talaga. Yes. And then, Sayang lang, hindi nila ka mo na-experience yung load mo. hindi talaga eh. Kasi wala akong napakita doon sa PSL. Pero, siguro pag nabigyan ng, siguro tamang teammates. Next year uli. Siguro kung mabigyan ng chance, kung hindi nagalit si Sir Jerry sa akin, no? Ba't galit ba sa'yo? Hindi naman yata galit. Bait naman siya eh. Hindi naman, parang ako yung ako yung na-eliminate eh. Pero pag nabigyan ng chance ulit, why not, 'di ba? Pero syempre, credit to the teams na talagang lumaban till to the end. Pero nakita ko rin kasi yung struggle din ng ibang mga content creator na mga sikat din sa ligang labas katulad ni Mac Talio na may score na malaki talaga heavily sa labas, sa ligang labas, pero pagdating niya sa team dito sa Abono Reaper, medyo konti mababa scoring average niya dito eh. Ay, iba-ibang dynamics naman eh. Mac Talio is a legitimate player. Yes, Nag-PBA naman yan. So, magaling. Siguro yung sistema, bago kasi yung team eh. Yung sistema, bago siya. Believe talaga rin ako dyan kay si Sir Mac. Talaga nakakausap ko siya sa video call lang eh. Pero sabi ko nga, eventually sana makakasama ko rin sa mga ligang labas yan, sa mga open league. Pero sabi ko, hindi na mahirapan mag-score. May kasama na ako mag-score eh. Okay. Well, anyways, siguro dyan na po nagtatapos ang ating conversation kay the one and the only Mr. Longbam. Yes. At sa lahat sa inyo na nakasubaybay mula pa kanina from Gut Game Philippines to Harms Huey, isang malaking pasasalamat po namin. Thank you kay Andrea for co-hosting this opening episode with me today. Nori Uy pa rin po. And until next time, dito lamang yan sa Nudge at 6. Thank you.